Handa na po ba tayo? Amen. So, tayo po ay magdeklara na ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen? Kasi pag sinasabi natin ito, pagpapala ang hinihila natin sa ating buhay in our spirit, soul, and body. Do you believe? I do believe. Amen na kapatid? Amen. So let's begin once again. Our topic is carries the gift of favor for everyday life, part number 19. No? So ito po yung karugtong ng ating pinag-aralan last time at mag-review po tayo. Ang ating pinag-aralan nakaraan is the gift of success. Sabi nga natin, the gift of success. No? Ang tagumpay na ito ay, to look at that, a success that is not a reward but a favor from the Lord. Amen po? So ito yung success na kapag pinagtagumpay ka ng Diyos, ano ang ibibigay mo sa Panginoon? Papuri, pasasalamat. Sasabihin mo, glory to God alone, which is in line with our topic for the 9th anniversary team natin. Amen mga kapatid? Na ibinibigay mo ang glory sa ating Diyos kapag ikaw ay nakakatanggap ng pagpapala at tagumpay sa Kanya. Amen mga kapatid? Amen. So kapag nagtatagumpay ka, nagbabalik ka ba ng pasasalamat sa Panginoon? Amen. So ibig sabihin lang nun, tanggap mo sa iyong sarili na sinamahan ka nga ng Diyos. Amen? Look at this. Next, success is the favor of God's presence. Kanino? In your life. Success is not what you have, it is who you have. No? Hindi mahalaga kung meron kang katalinuhan, ikaw ay mahusay, may connection ka na sa lupang ito, sa mga tao, or ikaw ay magaling. Hindi po yan mahalaga. Ang mahalaga ay kung sino ang nasa iyo. Amen na kapatid? We call that connection. Sabi nga natin, connections. Okay ba na konektado ka sa pinakamataas na tao dito sa Pilipinas? Ang sarap nun. Hello, President. Gusto ko mag-almusal. Diba? Pero ito mas maganda. You are connected hindi lamang sa presidente ng presidente, kundi konektado ka sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen mga kapatid? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya pabor talaga ang matatanggap natin. Amen? Amen. Next po, the only thing you need to succeed in life is, what's that? God's presence with or without qualification. So, ang susi pala sa pagiging successful ng isang tao ay ano? Ano daw po sabi? Kapag kasama mo ang Diyos at ang kanyang presensya. Bakit? May patnubay, may gabay ang Diyos para sa atin. So, it's time to learn. Let's move on. Practicing His presence. God's presence makes all the difference. So, the question we're answering is this. Next po. What makes the difference of having God's presence in my life? So ano nga bang nagagawa ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay? Kayo ba'y naniniwala na kakaibang magpala ang Diyos sa atin? Amen na kapatid? Pag anak ka niya, ibang paraan ang kanyang ginagawa para pagpalain ka at maging successful. Tama mga kapatid? Na minsan alam mo naman hindi dahil malakas ka, hindi dahil matalino ka, o kaya mahusay ka sa isang bagay. Kundi nagiging matagumpay ka kasi nasa iyo ang presensya ng Diyos. Amen na kapatid? And there are 7, 7 po iyan, reasons why the presence of God makes all the difference. Bakit nagiging kakaiba? At naibigay ko na po yung unang dalawa. So, pakibalikan nyo na lamang po ulit yung unang dalawa sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page na Our Christ is Wonderful Missions and Ministry International Pampanga. Sa part 18 po yan. So, mag-review po ulit tayo. Number 1, the presence of God makes all the difference because, number 1, everybody, makes you prosperous amidst famine. Number 2, makes you wiser than you realize. No, nakita yung dalawa na to. Pag pala nagtagumpay ka, naging mayaman ka kahit tagutom, naging matalino ka kahit alam mong hindi ka masyadong katalinuhan, anong gagawin mo? Ibabalik mo ang papuri at pasasalamat. Kanino?
sa ating Diyos na buhay. Bakit? Kasi alam mo sa sarili mo, hindi ako yun. Ang Diyos ang tumulong sa akin, kaya ako ito nagawa. Can you hear amen? Amen. So let's continue on number 3. Yan, number 3. What is that, everybody? It makes you successful against all odds. Wow, napakaganda po. Pag sinabing against all odds, it is an idiomatic expression na ang ibig sabihin ay something was achieved or happened despite a low probability of success. Ibig sabihin ganito, nagtagumpay ka kahit napakababa ng chance mo, ng pag-asa mo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Ibig sabihin ay naging matagumpay ka pa rin. Bakit? Kasi nasa iyo ang presensya ng Diyos. Hindi ka mawawala ng pag-asa. Magtatagumpay ka pa rin. Bakit? Nandiyan ang tulong at gabay ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. So, ganito po ang nangyari kay Joseph the Dreamer. No? Naalala niyo po si Joseph? Si Joseph the Dreamer, siya yung anak ni Jacob and Rachel. No, si Joseph po ay anak ni Jacob, ika-11 anak, and anak din ni Rachel, ang kanyang asawa, unang anak ni Rachel. And ang kanyang ability is to interpret dreams at kilala rin po siya sa pagkakaroon ng colorful na balabal. Naalala niyo po siya mga kapatid? Amen. So, siya po'y ibinenta ng kanyang mga kapatid sa Ehipto, pero dumating ang pagkakataon na kahit napunta siya sa pinakamababang uri ng kanyang pamumuhay, siya pa rin po ay umangat. Bakit? Siya lang naman ay naging ikalawang pinakamataas sa Ehipto, pangalawa kay Parao. Amen na kapatid? Paano nangyari yon? Kasi ang presensya ng Diyos ay nasa kanya. Amen? Hindi lang yon, napagbintangan pa siya ng rape ng misis ni Potiphar, amo niya po yon, and he ends up in prison. Nakulong po siya. Basahin natin. Genesis 39:20-23. Kaya't ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng Paraon. 21, ngunit, tingnan nyo, si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay ano daw? Naging napakabait sa kanya. Amen mga kapatid? So nakita nyo po yon? Anong ginawa ni Yahweh kay Joseph, kay Jose? Hindi siya pinabayaan. 22, next. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala. Saan? Sa lahat ng mga bilanggo. At siya ang tanging nagpapasya. Into tayo doon. Wow! Anong nangyari kay Joseph? Anong naging posisyon niya? Naging ano? Manager. Amen mga kapatid? Bossing. Bakit? Siya na ang tagpapasya sa lahat ng gagawin sa loob ng bilangguan. Kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. 23, hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose. Bakit? Look at that. Sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya saan? Sa lahat niyang gawain. So the question is, next, Joseph became successful against all odds. Why? How does it happen to Joseph? Answer is, next po, anong sagot natin? Alam nyo naman, the presence of God makes all the difference. Naging iba ang kanyang success dahil sa presensya ng Diyos. Can you hear amen? Amen. Next po, number 4. The presence of God makes all the difference because it, number 4, secures our life's journey. Sabi nga natin, life's journey. Yan. Ikaw ba'y merong pinapangarap sa buhay? May tinatahak ka bang career? Amen na kapatid? So sabi po rito ni Ralph Waldo Emerson, next po, sabi niya rito, life is a journey, not a destination. So what? Learn to enjoy the ride. Amen na kapatid? Ang buhay natin ay isang paglalakbay. Tama mga kapatid? Ang ating learning, ang ating education, ang pag-aaral mo ba'y paglalakbay? Tama po ba? Grade 1 ka ngayon, college ka ba kagad? O kaya nakagraduate ka na? Hindi. Tama mga kapatid? So, kung ikaw ay naglalakbay, anong dapat gawin? Enjoy mo lang ang ride na yan, ang proseso na yan. Bakit? Doon tayo mas lalong natututo. Can you hear amen?
our excellence and perfection. Hindi ka naman kagad magaling sa pagpapiano, sa pagtugtog, sa pagpipreach, sa pag-iimbita. Sa umpisa, syempre, tatanggihan ka. Tama mga kapatid? Pero dahil lagi mo itong ginagawa, there is a perfection in it, and it is a journey. Can I hear amen? Same with success. Success is a journey, not a destination. Tama mga kapatid? Kasi akala ng iba, pag nakita mo kagad sa Facebook, wow, ang yaman na niya. Hindi mo nakita yung pinagdaanan niyang journey. Tama mga kapatid? Yun ang tanungin mo. Baka naman nagkanda utang-utang pa siya. Baka naman nagkanda pakulong-kulong pa siya or whatsoever. Brothers and sisters, pero ang mahalaga doon, kahit bumagsak man o umangat ang iyong buhay, nagpapatuloy ka kasi kasama mo ang ating Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, may pupuntahan ka ba sa iyong buhay? May pupuntahan po ba tayo? Either ang iba ay magtatrabaho na. Sino yung mga pag-graduate na rito? Magtatrabaho na? May business trip, bakasyon, maglalakbay, mamamasyal, or hahayo. Or maybe your life's personal journey. Yung career path mo. Sabi mo, gusto ko maging doktor, ito ang gagawin ko. Habang ang mga kaklase ko ay nagbubulakbol, ako ay mag-aaral mabuti. Tama mga kapatid? Amen po ba? Kasi ito yung lugar, ito yung tatahakin mo na landas na ikaw lang ang pupuntang mag-isa. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ka mag-isa. Sabi sa katabi, hindi ka mag-isa. May kasama ka. Sinong kasama mo? Ang presensya ng Diyos na buhay. Brothers and sisters, magiging matagumpay ka lamang pagkasama mo ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ito po ang matinding paniniwala ni Moses. Look at this. Exodus 33 verse 15. Sinabi ni Moses, kausap niya ang Diyos, kung hindi nyo kami sasamahan, tinan nyo po ito, wag na po ninyo kaming papaalisin dito. Sa God's word, mas maganda. Then Moses said to him, if your presence is not going with us, don't make us leave this place. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Sa verse na ito, ang pinagdidesisyon ni Moses ay hindi yung sarili niya, hindi ang Israel. Ang pinagdidesisyon niya ngayon, ang Diyos. Binigyan niya ng kondisyon. Sabi niya, Lord, pag walang presensya mo, siguradong mapapahamak kami. Kaya kung hindi mo kami sasamahan, wag na lang mo kaming paalisin sa lugar na ito. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kasi pag walang presensya ng Diyos, anong mangyayari sa mga Israelita? Sila ay mamamatay saan? Sa desert. Amen mga kapatid? Buti sana kung nasa desyerto sila, kami po nung ako'y nasa Saudi, ang desyerto kasi ang thinking natin, desyerto na talagang puro buhangin lang and etc. Totoo naman po yun. Pero during that time, wala pang kalye, wala pang kalsada. Nung panahon namin sa Saudi, meron na. Ngayon, napakahirap pag nasa desyerto ka. Bakit? Wala doong tindahan, walang 7-Eleven, walang mini-stop man lang. Doon sa panahon nila Moses. Can you hear amen? Amen po ba? So napakahirap. Ang dadali ni Moses sa disyerto, hindi mga warrior, hindi mga fighter, hindi mga mandirigma. Ano po ang mga Israelita? Farmers, magsasaka po sila. At wala silang alam sa pakikipagdigma o pakikipaglaban. Kaya anong mangyayari? Pag sinugod sila ng mga kalaban, anong mangyayari sa mga magsasaka na to? Tiyak na, mamamatay sila agad. Amen mga kapatid? So they needed badly the presence of God for them to survive. Next, tignan nyo po ito. Basahin natin. Moses knew that there was a great urgency and need for, God's presence for them to survive. No? Alam ni Moses, delikado sila pag hindi nila kasama ang Diyos sa kanilang paglalakbay or journey. Can I hear amen? Naisip nyo na po ba yun mga kapatid? Na minsan gusto mong pumunta sa isang lugar, gusto mong maglakbay sa isang lugar, pero iniisip mo, ako lang to, wala akong kasama. Mali. Sabihin sa katabi, mali. Delikado pag wala kang kasama, lalo na pag hindi mo kasama ang presensya ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Sino sa inyo ang nag-isip na hahayo at maghahanap, mag-iimbita ng pupunta sa church? Meron po ba rito mga kapatid? Ako, pupuntan ko si kumari ngayon o kaya si kumpare.
At ang gagawin ko ay pagpunta ko ron, isasama ko ang Diyos sa aking pagpunta. Meron po ba dito mga kapatid? Amen po ba? Or else ganito, kung hindi mo isasama ang Diyos sa iyong paglalakbay, sigurado tatanggihan ka niyan. Tama mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. Kaya pala yung iba takot na takot. Ayokong pumunta. Bakit? Kasi mag-isa lang siya. But brothers and sisters, may pangako ang Diyos sa lahat ng gustong humayo. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan at sasamahan ka ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ganito po ang nangyari sa mga disciple ng New Testament. Tandaan niyo po ito ha. Pag humayo kayo, nag-imbita kayo ng ibang tao na wala ang presensya ng Diyos, unsuccessful ang paghahayo na yan. Amen po ba mga kapatid? Bakit? Alam na alam ito ni Lord Jesus. Ganito ang kanyang pangako sa lahat ng hahayo. Matthew 28 verse 19 to 20. Look at this. Therefore, anong utos? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 20, everybody, teaching them. Hindi ka lang hahayo. Teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always. Sabi nga natin, always. Hanggang saan daw? To the very end of the age. Amen mga kapatid? Napakabigat ng trabaho na ikinarga sa balikat ng mga unang disciple. Can you hear amen? Bakit? Saan sila pupunta? To the ends of the earth. No? Go and make disciple of all nations. Sa lahat ng bansa, napakalayo at napakaraming bansa po nun. Amen mga kapatid? And although, ito pang mahirap, ang tawag sa kanila ng Biblia ay unschooled and illiterate. Sabi nga natin, unschooled, illiterate. Amen? But definitely, definitely they are trained. Sila po ay sinanay mismo ng ating master teacher. Walang iba kundi sino? Sino po? Si Jesus Christ. Amen mga kapatid? So, although tinawag silang unschooled or illiterate, ang tinignan ko po sa research ko, ang ibig sabihin ng illiterate, sabi ni Oxford, ay a person who is unable to read or write. Hindi totoo yun. Sapagkat marunong bumasa at magsulat ang mga disipulo. Can you hear amen? Si Matthew, Mark, Luke, kaya nga may book eh. Tama mga kapatid? So, hindi yun ang ibig sabihin na hinahanap natin. Yung pangalawa po, ang ibig sabihin, ito po yun. Sabi, ignorant in a particular subject or activity. Amen mga kapatid? It's either hindi sila marunong sa science, hindi sila marunong sa medisina, hindi sila marunong sa politika, pero tiyak naman na marunong sila sa salita ng Diyos, ang Biblia. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? At alam niyo po, bakit ko po ito sinabi? Sapagkat maraming mga tao, they size you up on the things that you have achieved in your life. Can you hear amen? Ang tao, sinusukat ka sa pamamagitan ng iyong natapos at narating sa buhay. Tama ba mga kapatid? Sabi na, sino yung nagsasalita? Nakapag-college ba yan? Tama mga kapatid? Sino yung nagsasalita na yan? Nakapagtapos ba yan ng pag-aaral? Mayaman ba yan? Tama po ba mga kapatid? Kaya ang mga tao, nagiging basya nila kapag mataas ang iyong narating, ibig sabihin, successful ka na. Tama po ba mga kapatid? Pero ang mga disipulo, look at that. Kahit sila ay unskilled, no? Definitely they are trained at dahil sila po kahit mangingisda ang ilan sa kanila, nagawa pa rin nilang humayo. Tama mga kapatid? Amen po ba? At ano pong naging magandang resulta? Ang mga mangingisda na to, sila ay nakahayo sa gawain ng Diyos, kaya naging Christian ka ngayon. Pumalakpak nga po ang lahat ng tagalangit. Tama po mga kapatid? Or else, si Matthew, sila Mark, sila Peter, kapag sinabi, ayoko Lord, ayoko humayo. Bakit? Hindi ako nagtapos. Hindi kayo ngayon naging Christian, ako at ikaw. Can you hear amen? Salamat na lamang sapagkat tumugon sila sa panawagan ng Diyos with or without qualification. Nagtapos ka man o hindi, kaya kang pagtagumpayin ng Diyos because God equips whom He has called. Can you hear amen? Ang Diyos ang bahala sa lahat ng kanyang mga tinawag para pag humayo tayo, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan, magiging matagumpay ang ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Shout amen.
Palapakan natin ang Diyos na buhay. Anong pangako ng Diyos sa verse na to? He will be with you, kailan? Always. Sabihin sa katabi, always. Lagi. Hanggang saan? Hanggang sa dulo ng mundong ito, sa dulo ng edad ng mga tao na nabubuhay. Can you amen? Amen po ba mga kapatid? Sabi rin ng 1 John 4:4, napakagandang pangako, mga anak. Sino mga anak ng Diyos dito? Kayo ngayon nasa Diyos na at napagtatagumpayan na ninyo ang mga hubad na propeta. Bakit? Sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa sa Espiritong nasa makasanlibutan. Do you believe that mga kapatid? Ang ibig sabihin nito, mas makapangyarihan pa tayo kay Satanas. Tama mga kapatid? Sa mga mambabarang, mga mangkukulam, at sa mga masasamang espiritu. Can you hear amen? Lakasan natin. Can you hear amen? Iparinig natin sa kanila. Bakit? Sabi ng Biblia, mas malakas ang espiritu na nasa mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, in our born-again spirit, kaysa sa anumang espiritu na nasa mundong ito kasama si Satanas. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? So kung makapangyarihan pala tayo, sabihin sa katabi, humayo tayo at mag-imbita. Tama po ba mga kapatid? Amen po. Bakit? Kasi nandyan naman ng Diyos para i-train tayo. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? Look at this. Next po, training is equal to what? Everybody? Success. Sabi nga natin, success. Sabi natin, training. No? Ako po, aminado po ako. Malakas ang loob ko nung ako'y napunta rito sa Pampanga, year 2015, sa mga nakakaalala. Malakas ang loob ko. Bakit? Ako po ay aral sa Bible School. I am well-trained sa EMI under the care of Pastor Emmy Domingo sa Malinta. Ang pangalan po ng aming school ay Emmanuel Ministry Institute. Palapakan naman po natin si Pastor Emmy kung siya po yung nanonood ngayon. No? Mga kapatid, ang dami kong natutunan doon. Ang daming ibinahagi sa akin and even the materials. At sabi ko nga po sa inyo, dahil 9 na taon na tayo magsasampo, ang naituro ko po sa inyo dito, gaganito pa lamang. Ang mga lesson namin, ganito. Napakarami, baka hanggang lupa pa. Can you amen? Kaya nga po, nakatulong po sa akin ang training na yan. Sabihin natin, training. Pag wala po akong training, sigurado, mangangapa si Pastor Gani ng sobra. Can you amen? Amen po ba? Sabi ng iba, bakit? Kailangan lang ba ng Bible School para makapagturo? Hindi po. Nakatulong din sa akin ang mga gawaing bahay nung ako'y elementary at high school. Sino sa inyo ang mga elementary at high school? Taas ang kamay. Naguhugas ba kayo ng plato? Nagwawalis-walis ba kayo ng bahay? Naguhugas ba kayo ng pinggan? Naglalaba ba kayo ng uniforme nyo? Amen? Ako po, ganun ang ginagawa ko when I was in elementary and high school. Palabasa rin po si Pastor Gani at palasulat. Kaya ngayon, kaya kong sabihin sa inyo, please take down notes. Bakit? Kasi nung bata ako, nagsusulat ako palagi. Can you hear amen? Kung wala ka, wala kang maibibigay. Tama mga kapatid? Alam namang utusan ko kayo. Ako nga, nung bata, hindi ako nagsusulat. Can you hear amen mga kapatid? Amen po ba? Amen. So sabihin sa katabi, magsulat tayo. Hindi pa huli ang lahat. Can you hear amen? Even yung pag-abroad ko, nakatulong din po. I am 2 years in Saudi at doon ako'y naglingkod sa hari ng Saudi. Pero naisip ko, grabe ito Naglilingkod ako sa hari na tao. Hindi. Uuwi ako ng Pilipinas at maglilingkod ako sa hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. I also work at 2 of the best BPO company, call centers, Teleperformance, and Convergys, now Concentrix. And with that, I've learned how to talk to other people. I also learned a lot of soft skills and management. Sabi nga natin, management. Nung ako pa nasa company, wow, they are very organized. Amen po mga kapatid. Mula sa simula hanggang sa pagpasok mo sa company. And some of them I apply in this church. Bakit? Nakita kong maganda, kaya natuto ako at in-apply ko rin sa ating church. Can I hear amen? Amen po ba? Also, even my parents gives me guidance and their full support. No? Kung wala yung mga magulang ko, hindi po ako pastor ngayon. Aminado po ako.
Salamat na lamang si Mommy at si Daddy nung nabubuhay pa. Kahit nagtapos po ako ng engineering, sabi nila, nung sinabi ko, Mommy, Daddy, magpapastor ako. Sabi nila, sige, magpastor ka. Amen po mga kapatid. Kayo ba? Pag may napagtapos na doktor, at sinabi, Mommy, Daddy, I want to become a pastor. Papayagan nyo? Bahala kayo. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Amen. But my parents, palapakan naman po natin sila for the glory of God. They gave me full support. Even yung sasakyan namin dati, naalala nyo po, si Banet, na yung kapag in-start mo, ayaw mag-start, at pag pinapatay mo na, ayaw mamatay, kaya dapat tanggalin mo yung baterya. Yun, binili po nila yan para sa amin. Bakit? Sabi nila, para makahayo ka doon sa OCW, Pampanga. Palapakan naman po natin sila. Hallelujah. Ayoko naman umiyak. Yan. Siyempre po, even my Bible school, they taught me a lot. The modules, the lessons, everything na ginagamit po natin dito sa church ay galing po doon. We have the transcript. Tama mga kapatid? Kapag pinagturo ka ni Pastor Gani, bibigyan ka niya ng transcript, ikaw na lang ang magde-deliver in the way you want it to be. Can you hear, amen? So ang gusto ko po ganon. Kaya ito pong video natin, part 19 to, naalala nyo? Naalala nyo po? Inulit po natin to kasi ito po'y para sa kapakanan ng lahat ng nanonood, hindi lamang po ngayon, kundi sa ibang bansa at mga nagsusuporta sa gawain natin online broadcast. Can I amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? So may babalik-balikan po kayo pag wala na si Pastor Gani o kaya kinuha na ako ni Lord, may mga materials tayo na gagawin natin. So pag-pray nyo po ako na matapos ko na po yung aming kwarto, na magawa ko na siyang as office at matapos ko na po ang lahat ng ating mga materials. So, help me God and the Holy Spirit be with me always and forever. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, definitely, we need to become well-trained. Sabi nga natin, well-trained. Amen po ba? Kaya pag pinagturo ka dito ni Pastor Gani, alam mo na, hindi ako natatakot. Bakit? Kasi we are well-trained. Can I hear amen? Amen po ba? Isa pang problema, pag naglilingkod ka, pinansyal. Sino sa inyo may problema sa pinansyal? Taas ang kamay. Oh. Yung mga wala, pakilista kung sino at mga malapitan. At sa material, nagkakaproblema din tayo. Pero kasama sa paglilingkod yan, sabi sa katabi, kasama sa paglilingkod yan. Tama ba mga kapatid? Pero may pangako ang Diyos sa lahat na naglilingkod sa Kanya. Tingnan nyo, Hebrews 13 verse 5 to 6. Everybody, keep your lives free from the love of money and what? Be satisfied with what you have. Bakit? For God has said, I will never leave you, Gani. I will never abandon you, Gani. Verse 6, let us be bold then and say, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can anyone do to me? Amen na kapatid? Nagtatanong po si Pablo, what can man do to me? No? Anong kayang gawin sa akin ng tao? Pag inalisan ba ako ng allowance? Pag inalisan ba ako ng love gift? Maglilingkod pa rin ba ako? Hindi. Kayo po, pag wala nang natatanggap na pagpapala, maglilingkod pa rin ba sa Panginoon? Kahit may matinding problema, may problema sa puso, sa kalusugan, sa pera, o kaya sa sarili, titigil ka na ba? Hindi po. Bakit? Sabi ng verse na yan, the Lord is my helper. Walang magagawa ang tao sa akin. Ang mahalaga, kasama mo ang Diyos sa iyong paglilingkod sa Kanya. Shout amen. At bahala ang Diyos, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya iiwanan. Magpo-provide ang Diyos. Because where God guides, He always provides. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Isa pa po pala, pag naglilingkod ka, hindi ka dapat mapili sa pagkain. Tama mga kapatid? Ang mga anak ko, lagi kong sinasabi sa inyo, itinuro ko sa kanila ang salitang, what God feeds us, we will swallow. Where God leads us, we will follow. Amen mga kapatid? So kahit anong ibigay nyo sa amin, kakainin namin, kahit saan ako ipadala ng Panginoon, ayon sa kanyang kalooban, pupunta kami. Bakit? Ang Diyos ang aming tagapagtulong, hindi niya kami iiwan, hindi niya kami pababayaan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. So next, Moses and the disciples had a secured life's journey. So how
does it happen to Moses and the disciples? Bakit nila ito nagawa? Anong sagot? The presence of God makes all the difference. Dahil nasa kanila ang presensya ng Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen. Are you learning so far? Amen. Next, number 5 po. Wow, napakaganda nito. Sinong gusto nito? Number 5, it brings you promotion. Do you believe that? Ang presensya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng promotion. Kaya, pag pinromote ka ng Diyos, i-promote mo rin si Lord. Can I hear amen? Sabihin sa katabi, i-promote mo rin si Lord. Ang problema kasi ganito pagka nakagraduate, pagka nakakuha ng promotion, sinasabi nila, ako to thank you to myself. Amen mga kapatid? Samantalang aminado ka na kung wala ang tulong ng Diyos, hindi ka makakarating sa iyong narating sa buhay. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Pinopromote nyo po ba ang Diyos sa inyong buhay? Amen? Kayong iba, alam nyo, pinapatalino kayo ng Diyos, ginibigyan kayo ng saksakan ng dami ng talino. Bakit? Hindi para itaas ninyo ang sarili nyo, kundi maitaas ang Diyos sa inyong mga buhay. Can I hear amen? Kasi maraming naniniwala sa taong matalino Kapag sinabi ng isang tao na, oy, manood ka ng Caris, every Wednesday po yan. Napakaganda ng lesson. At ang nagsasalita ay alam mo namang intellectual na tao, matalino, mataas ang pinag-aralan, siguradong paniniwalaan siya ng marami. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Sabi nga ng iba sa mga millennial, taas ang kami ng mga millennial, i-flex nyo naman si Lord. Tama po ba mga kapatid? Ibig sabihin, iyabang ninyo ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Iniyayabang nyo po ba? Tanong, ginagawa nyo po ba na i-promote si Lord? Totoo po ba yon? Amen. Brothers and sisters, hindi galit ang Diyos sa promotion. Sabihin sa katabi, hindi galit ang Diyos sa promotion. Actually, nagpo-promote siya Amen mga kapatid? Ang galit ang Diyos ay kapag umaangat ka na, ang itinataas mo ay ang sarili mo, hindi ang Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi ng Deuteronomy 28, kaya kang pagpalain ng Diyos sa probinsya, sa city, sa lungsod, kahit sa Maynila pa, even abroad o kahit dito sa lugar ng Pampanga. Can you hear amen? Basahin natin. Deuteronomy 28:2-3. All this blessing will what? Come upon you and accompany you. Paano? If you obey the Lord your God. Verse 3. You will be blessed in the city and blessed in the country. Nabasa niyo po yun mga kapatid? Wala sa lugar ang pagpapala. Ang pagpapala ay kapag sumusunod ka sa utos ng Diyos at sa kanyang salita. Can you hear amen? Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Verse 13, the Lord will make you the head, ang ganda, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them. Look at the next line. You will always be at the top, never at the bottom. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Magiging manager ka. You are at the top, not at the bottom. Hindi ka lang ranking file. Amen po mga kapatid? Bakit? Kung sumusunod ka at kasama mo ang presensya ng Diyos. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya sabihin sa katabi, bawal mainip sa pangako ng Diyos at sa promotion ng Diyos. Amen mga kapatid? Yung iba kasi naiinip Lord, kailan ba? Gusto ko nang bumili ng ganito, ng ganyan. Brothers and sisters, bawal mainip sa promotion ng Diyos, pero pwedeng masabik sa promotion ng Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Ganito pong nangyari kay Joshua. Joshua chapter 1 verse 5, basa, sabi rito, no one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. Look at the promise. I will never leave you nor forsake you. Pinangako ba yan ng Diyos? Yes. Verse 8, pamosong verse, Joshua 1:8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it, kailan? Day and night, so that you may be careful to do
everything written in it, look at the result. Then you will be, ano daw? Prosperous and successful. Gusto niyo po ba yon? Maging prosperous ka, marami kang pera, and successful, matagumpay sa lahat ng iyong ginagawa? Ano po ang pangako? Pag hindi nawawalay sa iyong bibig ang mga salita ng Diyos na buhay. Iniisip-isip mo, sabi nga natin, meditate. Minimeditate mo bang salita ng Diyos? Na kapag nakasalat ka lang ng bukol sa likod mo, sabi mo, patay, cancer na ata ito. No. Sabi ng Diyos, hindi ako magkakasakit. I am healed. Amen, kapatid? O dahil ganun ang kaisipan mo, gumaling ka kagad, hindi ka na nag-invest ng pera sa ospital. Na-invest mo na sa bangko, kaya patuloy ang iyong pagyaman. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you with me, mga kapatid? Nangako bang Diyos na ikaw ay magtatagumpay? Dapat lagi itong nasa iyong bibig. Sasabihin mo, I am successful. Sabihin mo, I am successful because God is with me. Can you hear amen? Amen po, mga kapatid. Amen. Now, si Joseph po, o si Joshua pala, ay na-promote nung mamatay na si Moses. No? Kagaya ko po ngayon, pag ako po ay namatay na, no? Merong susunod sa akin at sila po yung mapopromote and assume the command. With this, inutusan ni Lord si Joshua na dalhin ang mga Israelita, all the God's people, in the promised land or Canaan. Dahil po si Joshua ay bagito, alam nyo po, syempre pag baguhan ka, natatakot ka. Tama mga kapatid? Ikaw ay kinakabahan, nasisiraan ka ng loob. Pero paulit-ulit, sinasabi ng Diyos kay Joshua, pinatunayan niya, even in chapter 3, ang sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Kaya pag inassign ka sa gawain ng Diyos, sabihin sa katabi, huwag kang matatakot. Sasamahan ka ng Diyos. Can you hear amen? Basahin natin. Joshua 3 verse 7. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moses. Anong gagawin ng Diyos kay Joshua? Gagawin siyang dakila. Verse 15, papaano pinatunayan ng Diyos? Nakasama nga ni Joshua ang Diyos. 15, now, the Jordan is at flood stage all during the harvest. Yet, as soon as the priest who carried the ark reaches the Jordan and their feet touches the water edge. 16, look at this. The water from the upstream stopped flowing. It piled up on the heap of a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Zaretan, while the water flowing down to the sea of the Araba, the Salt Sea, was completely cut off. So yung sa dagat ng Araba ay nagpo-flow ito, pero hindi po nagpo-flow kasi nakat ito sapagkat tatawid ang mga anak ng Diyos. Ano nangyari? So the people crossed over the opposite, ano po yan? Jericho. Tandaan natin, sabi nga natin, Jericho. Yan. Saan sila nakatawid? Sa Jordan River, papunta sa Jericho. 17, the priest who carried the Ark of the Covenant. Ano po yung Ark of the Covenant? Nasa baba? The presence of God. Ito po yung binubuhat nila na box na mayroong dalawang kerubin na magkaharap. Ang tawag doon, Ark of the Covenant of the Lord stood firm on dry ground in the middle of the Jordan, while all the Israel passed by until the whole nation has completed the crossing on dry ground. So, in short, sa chapter 3, tumawid sila sa Jordan River at habang sila'y tumatawid, huwinto ang agos ng ilog. Is it a miracle? Amen mga kapatid? Amen. At sila'y lumakad hindi sa basang lupa, kundi sa tuyong lupa. Why? The presence of God, the Ark of the Covenant is with them. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So sila'y nakaligtas. Pero along the way, itong problema. Kakaharapin nila ang malaki at mabigat na problema. Ito'y walang iba kundi, next po, it is the walls of Jericho. Natandaan nyo po? Jericho. So, yung pader ng Jericho in chapter 6, basahin natin.
Joshua 6:15-16. On the seventh day, they got up at daybreak and marched around the city 7 times in the same manner, except that on that day, they circled the city 7 times. Sila'y umikot doon sa Jericho ng ilang beses? 7 beses. 16. The 7th time around, when the priest sounded the trumpet blast, Joshua commanded the people. Anong sabi niya? Shout! Sumigaw kayo. Bakit? For the Lord has given you the city. Ibinibigay na ng Diyos ang Jericho sa inyo. So look at the picture. Next po. Sa ikapitong araw, umikot uli sila ng 7 pang beses, no? At pagkatapos nun, hinipan nila ng sabay-sabay ang trompeta at sila'y sabay-sabay na sumigaw ng malakas. Amen mga kapatid? And sa pagsigaw po nila, kasabay ang trompeta, it's like a time bomb. Bakit? Unti-unting naguho at bumagsak ang mga pader ng Jericho. Can I amen? Posible po ba o imposible? Parang imposible. Kahit nga magsisisigaw tayo rito, may babagsak bang kisame? Parang wala naman. Tama ba mga kapatid? Pero ito matindi. The walls of Jericho represents our fears, our challenges, those hindrances para tayo mapagpala sa ating mga buhay. Kinari, amen? Pero nung ginawa nila, isang bagay lang, nakatawa-tawa. Sinigawan nila ang pader na ito. At anong nangyari sa pader? Bumagsak ang pader, gumuho ito, at nakubkob nila ang Jericho at nakapunta sila sa Canaan, sa Promised Land, kung saan pinagpala ng sobra ang kanilang mga buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ikaw ba, pag may problema sa harap mo, sinisigawan mo ba? Hello? Nandiyan po ba yung patid? Halimbawa, meron kang sakit karamdaman. Sinasabi mo ba, in Jesus' name, lumayas ka. Wala kang karapatan sa katawan ko sapagkat ako'y templo ng Diyos. Kinari, amen? Pag wala ng perang yung bulsa at ang wallet mo ay puro resibo, sinasabi pang, lumayas ka, kamalasan, sapagkat sinabi ng Diyos, I am super blessed. Hinihintay ko lang ang pagpapala ko. Kinari, amen? Sigawan mo. Sabi sa katabi, sigawan mo ang mga problema sa iyong buhay. At sila po'y mawawala. Look at that. Verse 20. Everybody, when the trumpet sounded, the people shouted, and at the sound of the trumpet, when the people gave a loud shout, look at that, the wall collapsed. So every man charged straight in, and they took the city. Amen mga kapatid? Gumuho ang pader at lahat ng mga buhay sa loob ng Jericho ay pinatay nila except for Rahab, the prostitute, and her family, sapagkat sila po ay tumulong sa mga spy or spiya para magtagumpay ang paglusob ni Joshua sa Jericho. Can you hear amen? So you see that, kahit masama ka pang tao, kung alam ng Diyos na ikaw ay para sa Diyos, tumutulong ka sa gawain ng Diyos, brothers and sisters, magiging matagumpay din ang iyong buhay. Can you hear amen? Amen po? Joshua 6:27, sabi po rito, look at that. So the Lord was with Joshua, and his fame, ang kanyang karangyaan, spread throughout the land. Look at this. Naging sikat, famous si Joshua at naging kilalang-kilala siya sa kanilang lugar. Bakit? Hindi dahil mahusay siyang general. Hindi dahil siya ay malakas at marami siyang napatay. Hindi po. Kilalang-kilala siya. Bakit? Look at that. Because the Lord was with Joshua. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Kayo po ba, gusto niyo makilala na kayo ay architect, engineer, riches, yung apelido nyo, the Bersosas, no? Hindi na lang. Mas gusto ko pa na makilala na ako ay lingkod ng Diyos. Kasama ko ang Diyos at ang presensya ng Diyos ay nasa aming buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Or else, ganitong mangyayari sa inyo. Kilala niyo po si Lucifer, si Satanas. Ibang diskarte nito. Bakit? He calls himself high. He has self-promoted himself, self-proclaimed na sinasabi niyang mataas siya, parang buhat ang sariling bangko. Ano nangyari sa kanya? Isaiah 14, verse 12 to 15. Look at this. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay, look at that, lumagpak sa lupa?
ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. 13, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampas sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilaga. But in verse 14 and 15, look at this. Ako'y sasampas sa itaas ng kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan. Ang yabang. Gusto niyang maging katulad ng Diyos. 15, ano nangyari? Gayon may mabababa ka sa Sheol, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. Sabi nga natin, Sheol. Ang Sheol po, it is translated and equivalent to Hades or Hell, Impierno, the world of the dead. Amen, kapatid? Itong si Lucifer, nung gusto niyang magpakataas-taas pa sa Diyos, ano nangyari sa kanya? Lumagpak sa pinakadulong-dulong bahagi ng hukay sa lupa. Ito'y walang iba sa impyerno. Amen? Amen po ba? Kaya napakaganda ng paalala sa atin ng Panginoon nung siya'y bumaba sa lupa. Look at this. Luke 14 verse 11. Tingnan niyo po ito. For everyone who exalts, ano po yan? Promotes himself will be what? Humbled. And he who humbles himself will be what? Promoted or exalted. Tama mga kapatid? Sa NLT, for the proud will be humbled, but the humble will be honored. Amen, amen po mga kapatid? Yung mga nagmamayabang, yung mga nagmamataas, tingnan ko lang pag wala ako sa church na yan, kung merong magbigay ng abuloy, no? O kaya may magbigay ng love gift. Hello? Huwag tayong magmamalaki. Bakit? Sapagat sabi ng Biblia, ang sino mang proud at nagmamataas ay ibababa ng Diyos. Can you amen? Pero sino man ang nagpapakababa, paparangalan at bibigyan ng Diyos ng tagumpay sa kanyang buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So do you want promotion? Gusto niyo po ba ng promotion? Amen. Next, God brings promotion to Joshua. And how does it happen to Joshua? Wow. What's the answer? The presence of God makes all the difference. Can you amen? Kasi alam mo, na-promote ka kagad, ang bata mo pa, manager ka na? Yes, because the presence of God makes all the difference. Kasama ko kasi ang Diyos, kaya pinagtagumpay ako sa aking buhay. Shout, amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. Are you learning so far? Amen. Bilisan na po natin. Number 6. Ano po yon? It builds you, everybody, builds you confidence. Sabihin mo nga, confidence. Confident ka ba na mag-share ng salita ng Diyos? Confident ka bang mag-imbita? Sabi ng iba, Pastor, 10 beses na akong tinanggihan eh. Hindi yan ang tinatanong ko. Ang tinatanong ng Diyos, confident ka ba? Dahil kasama mo ang Diyos. Amen? So kahit 10 beses ka pang tinanggihan, 100 beses, tutuloy-tuloy mo pa rin yan kasi kasama mo ang presensya ng Diyos. Can you amen? Amen po ba? Amen. So, ganito po ang sinabi ng salita ng Diyos kay Gideon, mga Hukom 6 verse 12. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, ano sabi kay Gideon? Sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Anong tinawag ng Diyos kay Gideon? Magiting na lalaki. Pero if you read the background of Gideon, galing siya sa pinakamahirap na pamilya at siya ang pinakabata sa tribo ni Manase. Pero inutusan siya ng Diyos na alisin ang Israelita sa pagpapahirap ng mga Midianites. No. Ang tawag ng Diyos sa kanya ay magiting na lalaki. Nagkatotoo po ba ito? Yes, na ipanalo niya ang bansang Israel at naging bahagi siya ng history ng Israel. Are you with me, mga kapatid? So anong ibig sabihin? Hindi mahalaga kung anong sinasabi ng tao sa iyo. Tama, mga kapatid? Ang mahalaga ay kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Sinabi ba ng Diyos na matagumpay ka na? Sinabi ba ng Diyos na yayaman ka? Sinabi ba ng Diyos na magtatagumpay ka?
Kaya ano man ang mangyari, ano man ang sabihin ng tao, walang mararating yan. Hindi po ako naniniwala. Bakit? There's a confidence in me. Ang sabi ng Diyos, ako'y super blessed, ako'y happier than happy, kaya magtatagumpay ang aking buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So the question is, next, how does it happen to Gideon? Anong sagot ni Gideon? The presence of God makes all the difference. Are you with me, mga kapatid? Amen. Finally, number 7. Hi, salamat. Ano po yung number 7, everybody? It gives you protection. Sabi nga natin, protection. Importante ito, ha? Kahit napakayaman mo, milyonaryo ka, paglabas mo dyan, nasagasaan ka ng mampipishball, patay ka na nga. Tama, mga kapatid? Pero kung may protection ka ng Diyos, hindi ka mapapaano. Can you hear amen? Pag nasa ilalim ka ng protection ng Diyos, you are like in an insurance company. You are always secured. Are you with me, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? Sabi na iba, kaka-asenso lang nito naging milyonaryo kahapon, namatay na. Successful ba yon? Yes! Bakit? Hindi lang sa lupa ang success natin. Hanggang sa langit, matagumpay tayo at naroon ang mansyon mo. Lalakad ka sa gintong daanan at ikaw ay tagumpay kasi kasama mo ang presensya ng Diyos. Amen, mga kapatid? Do you remember the parable of Lazarus and the rich man? Yung mayaman sa nagpunta? Sa impyerno. Successful ba yon? Hindi po. Are you with me, mga kapatid? Pumalakpak ka ang lahat ng gustong yumaman at pupunta sa langit. Because God will give you protection. Can you hear amen? Amen po, mga kapatid. May pangako ang Diyos sa atin. Kahit na nandyan ang kapahamakan. Tingnan nyo po ito. Isaiah 43 verse 1 to 2. Malapit na po tayo. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Ano sabi? Huwag kang matatakot. Sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. 2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, anong mangyayari? Sasamahan kita. Tumawid ka man sa ilog, anong mangyayari? Hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, anong mangyayari? Hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. Kanta yan, di ba? Kasama natin ang Diyos. Di ako malulunod, di ako masusunog, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Can you hear amen? Amen po, mga kapatid. Ito rin ang pangako ng Diyos sa lahat ng naglilingkod sa Kanya. Acts 18 verse 9 to 11. One night, the Lord spoke to Paul in a vision and told him, don't be afraid. Speak out. Don't be silent. Magturo ka. 10, bakit? For I am with you. No one will harm you because many people here in this city belongs to me. 11, so Paul stayed there for the next year and a half, teaching the word of God. Amen, mga kapatid? Kung saan ka dinala ng Diyos na magpastor, mag-Bible study, magkaroon ng care group, Bible study, manahan ka lang doon. Bakit? Sasamahan ka ng Diyos saan ka man pumunta. Can you hear amen? Amen po, mga kapatid? So, final question. Dalawa na lang. God gives Paul protection. How does it happen to Paul? Anong sagot ni Pablo? The presence of God makes all the difference. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, the question is this. Next po. How protected are we in God's presence? Pastor, yung sinasabi mo bang protection, gaano ba yan kabisa? Basahin natin. Psalms 23, last verse na po ito. Psalms 23, verse 4 to 5. Everybody, even though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil. Bakit? For you are with me. Amen, mga kapatid? Your rod and your staff, they comfort me. Verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Amen, mga kapatid? Kahit na naghihingalo ka na, kahit dumaan ka sa maraming mga kamatayan sa iyong buhay, kahit maaksidente ka pa, sabi ng salita ng Diyos, hindi ka matatakot. Bakit? The Lord is with me. Can you hear amen? Amen. You prepare a table. Ibig sabihin, kahit napapaligiran ka na ng mga kaaway mo, sinisiraan ka na ng buong mundo, nandun ka pa rin sa mesa ng Diyos, kumakain ng sagana.
Can you amen? Kasi iniingatan ka ng Diyos. Now, how protected are we in God's presence? Gusto niyo po bang malaman kung gaano tayo kaprotektado sa presensya ng Diyos? Let me give you an answer by giving you a picture. Wow, naputol pa. No? Ang picture po na yan ay may isang mama na nasa bangka niya. Nakita niyo naman po yan dati, di ba? Nakaganon lang siya at mayroong sombrero, pero sa palibot niya ay puro pating. Pero ano pong nangyari sa kanya? Payapa pa rin. Sabi sa katabi, payapa pa rin. Bakit? Because God is in control. Amen na kapatid? At ang presensya ng Diyos ay nasa Kanya. Brothers and sisters, the presence of God makes all the difference. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Woo! May natutunan po ba kayo? Amen. So tinapos na po natin yung 1 to 7 ng ating pong pinag-aaralan na the presence of God makes all the difference. Next week po, pag-aaralan natin, how can we practice His presence every day? Are you interested? Ang ganda pala ng presensya ng Diyos. Papaano ko ito may isa sa pamuhay sa aking buhay? Amen mga kapatid? So tumayo po tayong lahat. And what is our Macarius Challenge? Everybody, sabay-sabay. God is with me. I am successful. Isa pa nga po malakas. God is with me. I am successful. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Tayo magiging matagumpay lamang sapagkat kasama natin ang ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? So let us pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pag-iingat, pagpapala mo sa aming buhay. Thank you, Lord, for you have reminded us of how great is your presence in our lives, Lord. And it all makes the difference sa mga natutunan naming mga success sa mundong ito, Panginoon. Na kung minsan, kahit anong pilit namin na gawin ang isang bagay, lagi ka pa rin kaming bumabagsak. Hindi kami nagtatagumpay. Lord, patawarin mo kami kasi nananahan kami sa sarili naming kalakasan, karunungan. Pero Lord, this time, natutunan namin na kapag kasama namin ang iyong presensya, nariyan ka sa aming tabi. Lahat ng aming gagawin, lahat ng aming hahawakan, ay magtatagumpay, Panginoon. We will become the head and not the tail. We will always be at the top and not at the bottom. Panginoon, salamat sapat kaya mo kami pagpalain kahit nasa probinsya man kami, nasa Maynila man kami, o nasa abroad kami, Panginoon. Salamat, Lord. Even we're here in the Philippines, kaya mong iangat ang antas ng aming pamumuhay. Sapagat wala sa lugar ang pagpapala. Ang pagpapala ay nasa presensya mo, Panginoon. At sumusunod kami sa iyong mga salita. Panginoon, turuan mo kami ng sekreto na ito kung paano maging matagumpay. Na kami laging sumunod, laging tumalima, laging makinig ng iyong mga salita upang may apply namin ito sa aming mga buhay. That truly, we are not going to get hungry even in the midst of famine. Hindi magugutom ang pamilya ko, Lord. Hindi kami kailanman kakalamang sikmura. Kami magiging matalino araw-araw sapagkat pinapatalino mo kami. Kung ang iba'y nalulugi na, bibigyan mo kami ng karunungan para kami umangat sa aming kabuhayan. Lord, ganun din kami magiging successful amidst all odds, Lord. Kami pagtatagumpayin mo kahit napakababa ng tsansa namin na kami maging matagumpay. Kami ay magiging protected. Kami ay magiging promoted. Kami ay sasamahan mo palagi sa aming buhay. Ano man ang aming life's journey ay magiging secure. Bakit? Sapagkat sinasamahan mo ang iyong mga anak. Saan man kami pumunta. Panginoon, salamat po. For we declare that we are successful because God is always with us, always and forever. Panginoon, patuloy mong yakapin ang iyong mga anak. Palalahanan mo po ang bawat isa na palagi ipaalala mo na anak, kasama kita. Huwag kang matatakot. Ikaw ay magtatagumpay. Panginoon, salamat po for that assurance that you have given us. Thank you, Lord, because with or without qualification, you can make us wealthy and successful in our lives. And even, Lord, thank you pa rin po
sapagat napakarami naman ng pagpapalang binigay sa amin at marami ka pang nakahanda na ibibigay sa amin. Lord, gamitin mo ang lahat ng pagpapalang ito, ang success na ito, hindi para maitaas ang aming sarili, kundi maitaas namin ang iyong kaisa-isang pangalan, ang pangalan ng aming Panginoong Hesus, upang ang lahat ng gloria at parangal ay mapunta lamang sa iyo at hindi sa amin, at lahat ng pagpapala naman ay patuloy na ibubuhos mo sa lahat ng iyong mga anak. Salamat po ng marami, Ama, at maingat tayong binabalik ang papurit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. At lahat ng mananagumpay ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ano po ang ating Macarius Challenge? Everybody, God is with me. I am successful. Amen po? Amen. Are you blessed? Super. Kung kayo po yung napagpala, tayo po ay patuloy na magbigay sa Panginoon at pagpalain din natin ang kanyang gawain. Makakaupo na po tayo at dumako po tayo sa ating grace giving.